Sige po, habang tayo ay nakayuko at nakapikit, ilagay po natin yung ating kanang kamay sa ating puso po. Hallelujah, Lord. Karapat-dapat ka, aming Ama, na papurihan, parangalan, itaas ang iyong buhay at banal na pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan po ng banal mong Espiritu Santo, nakasama po namin sa banal na panambahan sa umaga pong ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, na gayon na lamang, O Diyos, na sa kabila ng aming karumihan, ang aming puso, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa iyo. Minahal mo po kami ng gayon na lamang. Ang dating makasalanan, maruming pamumuhay, dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin, ibinigay mo po ang iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, Panginoon, ang buhay na ito ay patuloy, Panginoon, na nabago at patuloy na binabago po dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Di po kayo nagsasawang mahalin kami, Panginoon, sa kabila ng maraming pagkukulang, nakakagawa ng mga bagay na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Nananalaytay pa rin sa puso mo ang pag-ibig mo sa amin. Maraming pong salamat. Sa oras pong ito, Lord, inaalay po namin ang puso namin, ang buhay namin, ang buong pagkataon namin, Lord, na ang buhay na ito ay nanggagaling din naman po sa iyo. Nialay po namin sa iyo, Panginoon. Ihandog po namin sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patawarin mo po kami. May mga bagay man, Lord, na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyong puso. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Patawarin mo, hugasan, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na tumigas po sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat. Every time we come into your throne of grace, your forgiveness, Panginoon, ay nialay mo sa buhay ng iyong mga anak na lumalapit at nagpapakumbaba. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, may araw ng linggo na kung saan malaya kaming sumasamba sa iyo, nagpupuri, umaawit. May mga lugar, Panginoon, na hindi po sila nakakasamba dahil, Panginoon, bawal. Ito, Lord, malaya po kami. Kaya marami pong salamat. Ito'y pag-ibig mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord. May Jesus is Lord Church worldwide. May Bulacan, Panginoon, local church, na kung saan nangangalaga ng aming buhay espiritual. Meron kami, Panginoong, kanlungan, ang church na ito na ipinanganak sa puso mo. Marami pong salamat, O Diyos. Maraming salamat. May mga lingkod po kayong ginagamit upang kami, Panginoon, pangalaga ang mga tupa dito po sa Bulacan. Lord, samahan mo po ang iyong lingkod na siya maghayag ng iyong buhay at banal na salita. Salamat po, Lord, dahil ang salita mo'y makapangyarihan. Ito, Panginoon, ay nagbabago ng buhay namin. Maraming pong salamat sa love letter mo, Lord, ang buhay mong salita na patuloy, Panginoon, nagpapaalala sa amin. Ang salita mo, Panginoon, na nagpapatatag, nagpapalakas. Ang pag-ibig mo siyang, Panginoon, nagiging pundasyon namin. Kaya kahit anong problema at pagsubok na aming pinagdadaanan, kami ay nakatayo. Dahil sa salita mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa iyo aming Panginoong Hesukristo. Anoint your servant, Lord, by the power of your Holy Spirit. Sanctify this place, Lord, by your precious blood. We thank you, Lord, for your awesome power, for your awesome presence, Lord, in our midst this morning.
Marami pong salamat, Lord. Inaangkin po namin, Panginoon, ang salita mo ay mangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lang mapakinggan ng dalawang tahinga namin, Panginoon, kundi tumimo, maiukit sa aming mga puso, O God. Para ang pag-ibig mo, Panginoon, ay mananalaytay sa aming puso. Habang kami nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, naglilingkod, nagmamahal sa iyo, hindi lang sa iyo, kundi sa aming bansa, Panginoon. Maraming pong salamat. I-anoint mo, Lord, ang bawat bahagi ng aming panambahan sa umaga pong ito, O God. At ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin po namin ang katagumpayan, ang pagsama mo, Panginoon, ang dakilang presensya mo, higit sa lahat, ang dakilang pag-ibig mo na patuloy mo, Panginoon, ipinararana sa iyong mga anak na inuuna ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. Marami pong salamat, Lord. Inaangkin po namin na walang magagawa ang kaaway, dahil ang kaaway talunan na 2,000 taon nang nakaraan, at ang panambahang ito exclusively for you alone, Jesus. Marami pong salamat, Lord. Sanctify this place by your awesome power, by your awesome presence, by your awesome blood, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas pong palakpak sa Lord. Praise the Lord, praise. Mas malakas lang hong palakpak para sa Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Come on, church, let us give the best love of praise unto the living God. Yes, O Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory to the living God. Yes, O Lord. Let us declare lang po, making war in the heavenlies, standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies, making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge. making war in the heavenlies. Making war in the heavenlies, tearing down principalities. Yes, Lord. Standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies, Making war in the heavenlies. casting down every high thing Down every high thing that exalts that itself exalts against the knowledge of itself Christ. against the knowledge Let us of declare, God. church, we do not bow our knees. We do not bow our knees to the Prince of the air. For we know the truth, For we know the truth has set us free. and under our feet He will shortly be crushed. And under our feet He will shortly be crushed. And having done all standing victory, making war in the heavenlies. Yes, O Lord. Tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies. Making war in the heavenlies. Oh, Shakarakaya Casting Barabakandarakaya. down every high thing That exalt itself against the knowledge of God. Making war in the heavenlies. Making war in the heavenlies. Tearing down principalities. Standing firm in Jesus' victory. Making war in the heavenlies. Casting down every high thing That exalts itself. that exalts itself against the knowledge of God. Let us declare, we do not bow our knees. We do not bow our knees to the Prince of the air. For we know the truth. For we know the truth has set us free. Yes, Lord. And under our feet He will shortly be crushed. And having done all will stand in victory. Minsan pa po, we do not bow.
We do not bow our knees to the Prince of the air. Yes, O Lord, We know the truth has set us free. And under our feet, He will shortly be crushed. And under our feet, He will shortly be crushed. And having done all, will stand in victory. Making war in the heavenlies, tearing down principalities, standing firm in Jesus' victory. Oh, making war in the heavenlies, casting down every high thing that exalts itself against the knowledge of God. That exalts itself against the knowledge of God. That exalts itself against the knowledge of Christ. Mas malakas ang palakpak sa Diyos na buhay. Oh, for we are more than conquerors, O God. We are more than conquerors, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Father God, this morning, patuloy namin inaangkin, O Diyos, na ang tunay na mga anak mo, ang tunay na iglesia, ang tunay na mananampalataya, kailanman ay hindi umuurong sa lahat ng labanan. Sapagkat alam po namin kaming lahat ay mapagtagumpay. We are more than conquerors, O God. Palakpakan ho natin, Miss, ang Papa, ang Panginoon. Holy Spirit, be our great teacher and our great programmer this morning. Praise God, praise God, praise God. Makakaupo ho tayong lahat. Isa ho mapagpalang umaga sa bawat isa ho sa atin. I believe excited ho tayong lahat. Amen? Approaching po tayo sa ating anniversary, but on the other hand, tayo po ay nasa panahon ng laban para ho sa ating minamahal na bansang Pilipinas. This morning po, ang ating topic is about building a nation on God's love. Everybody say, building a nation on God's love. Minsan pa ho, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Building a nation on God's love. Ang ating pinaka-keywords po ay yun mismo nasa ating monthly theme, 1 John 3 verse 16 ng New King James Version. By this we know love because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Ulitin po natin. Excuse me po. By this, we know love. Sa papaano daw po natin nalalaman, naunawaan ang pag-ibig? Because He laid down His life for us. Dahil inialay niya ang kanyang buhay sa bawat isa po sa atin. And we also ought to lay down our lives for the brethren. At kailangan din namang ialay din natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. 1 John chapter 3 verse 16 ng New King James Version. This morning po ay mahalagang maintindihan lang po natin ang tunay na realidad kung bakit ho ba tayo ay nakikibaka sa lahat ng aspeto at larangan ng ating buhay. Spiritual man yan, physical man yan, social life man yan, politika man yan. Pastor, yan ba talaga ay mayroong batayan? Bagamat marami na ho tayo na ituro dito, it is about the Constitution, everything. But this morning, hayaan po natin, hanguin natin ang mensahe ng Diyos dito po sa mismong pinaka-key verse natin na inilagay ng Diyos sa ating puso. It is about building a nation on God's love. By this, we know love because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Remember the Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So tatanawin po natin ngayong umagang ito na ang lahat ng ating ginagawa,
sa mundong ito, especially sa ating minamahal na bansang Pilipinas, ito ho pala ay dapat tinatanaw natin on the concept or on the principles of God's love. Hindi ho pala tayo po pwede na maglingkod sa bayan, maglingkod sa loob ng church, o sa ating social life ay makialam tayo sa politika nang hindi natin kinukuha ang pagtatayo, ang pagtatatag ng isang magandang bansa sa tinatawag na batayan ng prinsipyo ng pag-ibig at ng pagmamahal ng ating Panginoon. Excuse me po. Someone said, many Christians are bent on doing one thing and one thing only, fulfilling the Great Commission. Everybody say, fulfilling the Great Commission. But when we do that, without the Great Commandment, the Decalogue, the Ten Commandments, loving God and neighbor, and without the context of the Great Commitment in Genesis chapter 1 verse 28 and Genesis chapter 2 verse 15, ang sabi po dyan, it can be off-footing. O ibig sabihin ay wala sa lugar, o nakakabahala, o ibig sabihin ay sa ibang Tagalog ang ginamit ay wala sa hulog na tinatawag. Ibig sabihin, mali ang prioridad ng church kapag ginawa ang fulfilling the Great Commission without yung tinatawag na fulfilling the Great Commission with the Great Commandment, loving God and loving our neighbor. Pero dapat nasa context pa rin ng tinatawag na Great Commitment. Great Commitment. So, ang fulfilling the Great Commission ay iniutos sa atin ng Diyos. Binag-aralan natin nung mga nakaraang Sunday, ang Mark 16:15, ang sabi doon, go ye into all the world and preach the gospel to all nations. Preach the gospel to all nations. Take note of that. Dapat ipapahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Hindi sa isang individual, hindi sa isang church, hindi sa isang grupo o etniko, kung hindi sa lahat ng bansa. Doon sa Matthew 28, yun yung tinatawag na fulfilling the Great Commission, preaching of God's word, preaching the salvation, the love and salvation of our Lord Jesus Christ, preaching to all nations, para ang tao makakilala sa Diyos, ma-evangelize, manumbalik sa Panginoon. Doon sa Matthew 28, medyo tinaasan ng level ng Great Commission. Ang sabi ng verse 18 up to verse 20, Jesus said, all authority is given unto me in heaven and even on earth. Sa langit at maging dito sa lupa. Ang sabi mismo ng ating Panginoon Jesus, go ye into all the world, to all nations. Make them my disciples. Gawin nyo silang tagasunod ko, disipulo ko. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, I am with you always, sabi ng verse 20, until the very end of this age. Huwag kayong mag-alala, sapagat hanggang sa katapus-tapusan, hanggang sa kauli-ulihan, ay sasamahan ko kayo. So, ang pangangaral ng mabuting balita ay hindi po sa piling tao lamang, hindi sa piling grupo lamang, kundi sa lahat ng bansa. Fulfilling the Great Commission. The two sides of the Great Commission or the two sides of the coin. Ibig sabihin, lahat ng tao dapat makakilala sa Diyos. Sabi ng Mark 16:15, mapahayagan ng Word of God to make the people believing in God, ma-convert sa Diyos, and after that, maging disciples, magkaroon ng tinatawag na transformation, maging tagasunod ni Kristo. Hindi lang basta na born again nakakilala, kundi maging tagasunod ni Kristo, matransform ang kanyang buhay, at siya'y magkaroon ng tinatawag na bahagi sa pagtatayo at pagtatatag ng isang bansa na kung saan walang ibang kinikilala kundi ang Diyos lamang. Psalms 33 verse 12, Psalm 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang bansa na walang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Heso Kristo. Fulfilling the Great Commission, napakahalaga. Pero pag ginawa natin ang Great Commission without the Great Commandment, yung tinatawag na loving God and neighbor, mamaya ho ay titingnan natin yon. Hindi pala po pwede na yung vertical and horizontal natin, not only relationship, but our responsibility, the vertical responsibility and accountability, and the horizontal responsibility and accountability ng tinatawag na the Ten Commandments, yung 10 kautusan, the Decalogue na tinatawag, hindi pala po pwedeng kalimutan yon. Hindi po pwedeng preaching of God's Word lang,
nang wala namang tinatawag na pagsunod o paggawa ng great commandment, and that is loving God and neighbor. Loving God and neighbor. I remember Jonah, as a prophet, ipinapangaral niya ang mabuting balita, pero dumating yung pagkakataon na wala yung loving our neighbor, nawala yung utos ng Diyos na love your neighbor. Kasi dumating yung time, ayaw na niya mangaral sa Ninive. Galit siya sa Ninive because ang Ninive ay bloodshed city at ayaw na niya mangaral doon, tinakasan niya ang Lord. Kaya hindi po pwedeng nangangaral lang ng mabuting balita pero walang tinatawag na fulfilling the great commandment, loving God and neighbor. At hindi rin po pwedeng walang context of the great commitment. Ano ang great commitment? Genesis chapter 1 verse 28. Binanggit yan in Genesis chapter 2 verse 15. Malinaw po na ang bawat isa sa atin binibigyan ng pagro-rule. Hindi po pwedeng hindi tayo magro-rule. Hindi rin po pwedeng hindi tayo mag-ahari. Ang sabi ron, be fruitful and multiply. Kinakailangan bawat isa sa atin ay nagmumultiply, nagiging mabunga ang ating buhay, Kristiyano ang ating buhay, pananampalataya. Nung binabasa ko yung Genesis 1:28, hindi ko po nailagay sa slides, nung binabasa ko po yon, ang ibig pala sabihin nun, inutusan tayo ng Diyos mag-multiply, maging fruitful, pero yung pag-multiply at pagiging fruitful natin in the context, on the basis of His image. Kasi binanggit po doon, we are created in His own image and in His own likeness. So kung tayo created in His own image and in His own likeness, dapat pag ikaw ay nag-produce, nag-duplicate, on the basis pa rin ng God's image and God's likeness. So meaning, hindi po pwedeng hindi maboborn again yung tao. Hindi po pwedeng hindi siya makakakilala sa Diyos. Hindi tayo nagpo-produce lang ng tao sa mundo without a personal relationship with God. Malino po yan sa banal na kasulatan na tayo po ay binigyan din ng tinatawag na pamamahala. At doon sa Genesis 2 verse 15, ang sabi ng Diyos kay Adam at kay Eve, inilagay niya sa Garden of Eden to keep it, para ito ay ingatan at bantayan. And that is the first ministry ng ating mga unang magulang. Binigyan ng Diyos ng pamamahala, binigyan ng Diyos ng accountability at ng responsibility. So merong commitment na tinatawag. Kapag in-apply natin sa pangkasalukuyan, hindi po pwede nakakilala lang yung tao, bagkus kinakailangan siya maging tagasunod ni Kristo, matransform ang buhay, at pag siya naging disipulo na, dapat magmula sa kanyang buhay, nakikita ngayon ng liwanag ni Kristo para ang lahat na nasa komunidad at nasa isang bansa ay maapektuhan nito nang sa gayon, ano man ang gawin po natin, lahat ng bagay natin ginagawa, pointing to one thing, and that is to our God. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang ating Panginoon. So pagtitingnan po natin, pagdating sa pamamahala, pagdating sa gobyerno, madalas tinatanong natin, who is our neighbor? Ang akala nung iba, pag sinabing neighbor, hindi ito kumakatawan sa mismong bansang kinabibilangan. Ang akala lang natin, ang neighbor natin tinatawag yung kapitbahay natin mismo. Please listen carefully this morning. Balikan lang ho natin sandali ang ilang mga katotohanan ito bago tayo pumalaot sa ating pag-aaral. Article 2, Declaration of Principles and State Policies ng Section 1. Ganito po ang binanggit. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. Everybody say, sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. Emanates from them. Yung pamamahala, yung kapangyarihan resides in the people. Kaya nga ho pagdating ng eleksyon, ang kapangyarihan kung sino gusto nating iluklok ay nasa atin hong mga kamay. Andyan pa ho ba tayo? Sapagkat ang tinatawag na sovereignty ay nasa tao, nasa bawat isa. So ang gobyerno ay ang bumubuo mismo ay ang taong naroroon sa loob ng isang gobyerno o nasa isang bansa. And all government authority emanates from them. Ano ang ibig sabihin? Let's listen. Si US President Abraham Lincoln, yung kanyang tinatawag na message doon sa Gettysburg Address on November 19, 1863, ang sabi po niya ay ganito, that this dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people,
by the people, and for the people, shall not perish from the earth. Ang sabi po ni US President Abraham Lincoln. Yan pong message na yan na US President Abraham Lincoln during the time to honor the soldiers that sacrificed their lives in order that government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth, were spoken at Gettysburg. But these words apply as well to the countless soldiers that died for the cause of democracy in the following 150 years. So pagtitingnan po natin ito, para higit natin maintindihan yung tinatawag na Article 2 ng Declaration of Principles and ng State Policies, dahil ang ating Constitution ay kinuha mismo sa Amerika, na binabanggit na that the Philippines is a democratic and republican state, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang sabi ni US President, kapag ang pinag-usapan ng gobyerno pala, ang kapangyarihan nito ay nagmumula sa tao, kaya dapat ang gobyerno, ang sabi niya, that government of the people. Ang gobyerno dapat ay para sa tao. Itong gobyernong ito ay para sa tao, by the people, for the people. Para hindi mawala at mabura sa buong mundong ito, kinakailangan ma-preserve ang freedom na yan. At yan ay pinangalagaan po ng maraming tao, maraming bansa, ang kapakanan at ang karapatan ng bawat tao na bumubuo sa isang gobyerno. So when we talk about sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, ang ibig lang hong sabihin, the government of the Philippines is the government of the people, by the people, and for the people. So definitely, ang ibig lang hong sabihin ay simple lang. Ang bumubuo sa gobyerno ay ang tao at ang gobyerno ay para sa tao. Hindi ho po pwede na ang mga manunungkulan at lalong hindi po pwede na ang sino man ay maghahari-harian lamang sapagkat ang bumubuo sa gobyerno ay mismong ang tao, and that is your neighbor. Listen carefully. And that is our neighbor. Love God and love your neighbor as you love yourself. Itong binanggit ni US President Abraham Lincoln, it is one of the best known speeches in world history and perhaps one of the greatest and the most influential statements for any form of democracy. That government of the people, the government of the Philippines, dapat ito ay para sa Pilipino. Hindi ito para sa ilan at pamilya lamang at kung sino-sino lang makikinabang. Ang gobyerno mismo ay tao, para sa tao, at hindi po pwedeng ito ay maglilingkod ng hindi sa kapakanan ng taong bumubuo nito. So mga kapatid, ang gobyernong ating kinabibilangan ay gobyernong binubuo ng Pilipino, ng mga tao. And that is our neighbor. At kung gusto natin na patunayan sa Diyos na mahal natin ang Diyos, our vertical relationship with God, may kaakibat na tinatawag na accountability and responsibility, we have to love our neighbor, we have to love our nation. Pakisabi mo sa iyong katabi, dapat mahal mo ang bansa mo. Dahil ang bansa mo ay ang mga taong minahal ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pwede bang palapakan natin sandali ang Panginoon? Kaya napakahalaga ng preaching of God's Word, ng preaching of the Word of God in transforming the nation. Kahapon po ay may nation building empowerment na ginanap po sa 101 Bunlo, Bukawi, dyan po sa Prayer Garden. Ang sabi po ng ating isang speaker, Bishop Leo Alconga, ang sabi po niya ito, the preaching of the gospel is the very foundation of transformation of our nation. Please, next slide. The preaching of the gospel is the very foundation of transformation of our nation. Totoo po yun, na ang pangangaral na mabuting balita, ito yung tinatawag na pinakasaligan ng pundasyon para sa pagbabago ng isang bansa. Sapagkat hindi mababago ang gobyerno kung ang mga taong nanunungkulan at pumapasok sa politika at nagiging leader natin ay hindi nabago ang buhay. At ang pwede lang magbago ng buhay ay ang pangangaral ng mabuting balita, makilala nila si Kristo, tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas. Kapag hindi nangyari yon, lahat ng iluluklok natin kahit sino, mangungurakot at magnanakaw lamang ng kabangyaman ng Pilipinas.
sapagkat hindi na bago ang kanilang buhay. Kaya tama si Paul, sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos for the salvation of anyone who believes in Him. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa bawat tao mananalig at mananampalataya sa Kanya. Sabi ng 1 Corinthians 1:18, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ang pangangaral ng mabuting balita sa mga tao na papahamak ay kahangalan. But to us who are being saved, pero sa ating nakakilala na iligtas, it is the power of God. First to the Jew and second to the Greeks. It is the power of God. Kaya ho ang pangangaral ng mabuting balita ay hindi po pwedeng isang tabi. Dahil magbabago lang ang buhay ng mga taong papasok sa politika kung matatanggapin lang nila ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Jeremiah 29 verse 7 NIV, also seek the peace and prosperity of the city. Everybody say, seek the peace. May kausap po ako, seek the peace and prosperity of the city. Jeremiah 29 verse 7, ang sabi ng Diyos, noong sila pupunta ng Babylonian, papasok sa pagkaalipin, istilang kuman ng Diyos, seek the peace and prosperity of the city. Hangarin nyo pa rin magkaroon ng payapang relasyon, kapayapaan, kasaganaan sa syudad, to which I have carried you into exile, kung saan kayo dadalhin para maging exile, maging alipin, dahil may judgment ang Lord. But ang sabi ng Lord through Jeremiah, pray to the Lord for it. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Papunta na nga sila sa pagkakaalipin. Ang command pa rin ng Diyos through Prophet Jeremiah, pray for it. Sapagkat pag nagtagumpay ang lugar na inyong pupuntahan, kayo din magtatagumpay. Mga kapatid, kapag ang bansang ito ay nagtagumpay, kapag ang bansang ito pinagpala ng Diyos, bawat isa din ho sa atin ay mapapagpala ng Panginoon. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Sabi ng Job 12:23-24, He makes nations great and destroys them. He enlarges nations and disperses them. He deprives the leaders of the earth of their reason. He makes them wander in a trackless waste. He makes nations great and destroys them. Nasa kami ng Diyos ang desisyon kung gagawin ng Diyos na dakila ang isang bansa o wawasakin ito. Kapag ang isang bansa ay hindi tumalim at sumunod sa Diyos, wawakasan ng Diyos ang tinatawag na bansang ito. Mawawasak. He enlarges nations and disperses nations or disperses them. Even the leaders of the earth, He deprives the leaders of the earth of their reason. It depends upon the lifestyle ng kanilang buhay habang sila naririto sa lupa. Kung sila namumuno ng hindi tama, siguradong mamumroblema sila at the end of the day. Bakit ito napaka-crucial ng sitwasyon ng bansa? May mga impeachment pa tayo. Sapagkat kung hindi titino at magpapakatino ang mga leader natin, talaga hong ganito mangyayari sa bansa ho natin. Nadidivide ho tayo. You know why? Kangino, habang papunta ho ako dito, habang papunta ho kami, ay minemeditate ko yung message. Sabi ko, Lord, divided kami eh. Bakit? Kasi kahit mali, may kakampi yung mali. Kahit yung tama, may kakampi. Yung iba, basta followers, tagasunod lang, okay lang, bulag, blind followers talaga. Sa bansa lang tayo nakakita na ang kaso ho ay nanggahasa, ang kaso ay gumalaw ng babae at lalaki, pero kumakampanya pa rin, walang kahihiyan, walang moralidad. Sa bansa lang ho natin yung nakikita. Sa ibang bansa, pangit man tingnan, dahil ang iba ay nagpapakamatay. In Japan, kapag nagka-problema sila, nagpapakamatay, hindi ho natin sinusuportahan ang pagpapakamatay. Pero ganun kataas ang level ng kanilang dignidad. Sila mismo bumibitiw sa posisyon kapag alam nilang they are not worthy for that. In the Philippines, grabe ho. Kapit pa sa posisyon, kahit, sabi nga ho natin, spiritual director, minsan mahirap pong banggitin sa pulpito. Pero minsan totoo eh.
kahit kademonyohan na ginagawa. Kapit pa sa posisyon. Walang kahihiyan. At ang mga blind followers, tagasunod lang, okay lang sa kanila kahit ano ginagawa ng kanilang leader. Ang mahalaga, may nakakampi ko dito. Bakit nangyayari? Nasa relativistic society na ho tayo. Madalas ko itong binabanggit sa inyo. Pluralism society. Ang ibig sabihin ay, we base our own opinion based on our own standard. Hindi na ho natin tinitingnan ng absolute of God's word. There is no absolute. In the relativistic society, there is no absolute truth. Hindi nila pinapaniwalaan ng absolute truth. Ang mahalaga sa kanila, ito ang pananaw ko, ito ang pinaniniwalaan ko, kami ang tama. Sasabihin na iba, ito pananaw ko, ito pinapaniwalaan ko, kami ang tama. Wala hong tatama kapag ganun ang pananaw at ang batayan. Dapat balikan ang central truth of God's word. This is the absolute truth. Pag hindi mo ito binalikan, walang mangyayari sa bansa natin. Babagsak at babagsak lang bansa natin, kaya malungkot. Ang Diyos concern mismo sa bansa, hindi sa isang individual lang. Remember Abraham, nang tawagin siya ng Diyos, ang pangako sa kanya ng Panginoon, I will make you into a great nation. Gagawin kitang dakilang bansa. Gagawin kong malaki ang lahi mo. Magiging father of many nations ka. Concern ng Diyos hindi lang sa isang individual. Concern ng Diyos sa lahat. Kaya nga binanggit ng John 3:16, for God so loved the world. Hindi isa lang, hindi dalawa lang, hindi isang grupo lang, hindi isang etniko lang, hindi isang lingwahe lang. Lahat ng grupo sa buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo, minahal at inibig ng Diyos. Kaya tayo, hindi tayo po pwedeng magdi-discriminate lang na ikaw, hindi ka pwede sa langit, ito lang pwede sa langit eh. Kaya minsan yung puso natin, wala tayong concern sa iba. Kasi ang tingin natin, hindi sila worthy for that. Lahat naman tayo, hindi karapat-dapat. Amen? Sabi ng Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Kapag walang tinatawag na guidance, ang isang bansa ay babagsak, but victory is won through many advisors. If the advisors are godly. Pero kung ang mga advisors ay hindi mga maka-Diyos at masasama din, kawawa. Kung ang isang lingkod ng bayan o ang pangulo na papaligiran ng mga economic managers na hindi totoong may puso sa bayan, sa bawat Pilipino, babagsak lang ang isang bansa. Mahalaga ang tinatawag na guidance. Kaya ang prayer natin ay magkaroon ng tinatawag na great awakening in our beloved nation. Yung sinasabi ni Brother Eddie kahapon, ang pinakamahalaga, magising. Magising ang sambayan ng Pilipino. Amen? Pag hindi ho nangyari yun, patungo ho tayo sa kawalan. Pwede ho pa maging prayer natin yun. There's gonna be a great awakening. There's gonna be, let this be a declaration of our faith. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be. I sense the Spirit of the Lord. Let us ask God, Lord, pour out your Spirit on the peoples of the earth. Let your sons and daughters, let your sons
sons and daughters. Speak your words of prophecy. Speak your words of prophecy. Lord, send us dream and visions. That's dreams and peace. Reveal the secret of your heart. The secret of your heart. Lord, our faith is rising. Yes, this is our declaration of God. Let all heaven sound the coming of your day. Let all heaven sound the coming. Tino kay sandali, naniniwala ho ba kayo na may great revival in the Philippines before the rapture of the church? Bagamat minsan pagtitingnan ho natin nangyayari, nakakawala ho ng pananampalataya minsan at pag-asa. But I believe may gagawin ho ang Diyos before the rapture of the church. Let us ask God to pour out His Spirit on all the peoples of the world. Nangyari sa Amerika, kayang gawin ng Diyos sa Pilipinas. Magising ang sambayan ng Pilipino. Amen? Hilingin natin sa Diyos, once again, Lord, send us dreams and visions. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, nangarap pa ho ba kayo sa bansa natin? Meron pa rin ho ba kayong puso sa bansa natin? Sariwa pa rin ho ba ang gusto nyong makita sa bansa natin? Pag ho bumibiyahe ko, sabi ko sa sarili ko, kung ako lang ang Comelec, kaya kong ideklara na walang makikitang tarpaulin sa lansangan. Una, suka lang sa bansa. Wala ngang pagdala ng basura. Pangalawa, pwede naman sa platform ng social media. Paplanuhin lang. Lahat ng kumakandidato ilagay sa platform ng social media. Makilala ng lahat. Maging sa local. Wala naman imposible. Magkakakilala nga ho tayo pagdating sa local. Pero lahat walang pakialam sa basura. Okay lang kahit sa maglagay. Okay lang tumapon sa kalsada. Wala tayong moral. And that's the reality. Napakababa ng moral ng bawat Pilipino. Kahit pagtatapon lang ng basura, madalas sabihin ni Brother Eddie, kahit ngayon pinagbalatan lang ng candy, hindi natin kayang ilagay sa bulsa. Napakababa ng moral. Let us ask God, Lord, send us dreams and visions. Yung panghitain at pangarap na kapag kaho binivisualize namin, umaangat ang aming pananampalataya kasi nangangarap kami isang araw, maganda bansa namin. Na sarap tingnan ng lokal na ultimo basura sa kailugan, malinis. Pakarami ho natin pera. Pero malungkot, this is the reality. Sapagkat hindi rin ho natuto ang church. Kahit tayo divided eh. Mas matatalino pa tayo minsan sa ating mga leaders. Kahit meron lang ibinababa, dahil ito nakikita nating tama, marami pa rin hindi sumusunod. I pray, maging sumusubaybay po sa ating YouTube channel. Siguraduhin natin na hindi tayo pabigat at sakit ng ulo sa church ng GIL at sa bansang Pilipinas. Yung maging solusyon kalat parte ng solusyon, masarap na ho yun. Can we ask God, Lord, once again, pour out your Spirit on all the peoples of the earth? Lord, pour out your Spirit. Yes, O Lord. Send us dreams and visions. Reveal the secret of your heart. Lord, our faith is rising.
Let all heaven sound the coming of your day. Let all heaven sound the coming of your day. Yes, O Lord. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival. Ito ho ang ating pananampalataya na lahat ng tatawag sa Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan. Alam niyo ho, nagpapasimula pa lang ho ako sa message, but I sense the Spirit of the Lord. Kung saan tayo papahintuin ng Lord, doon tayo hihinto dahil tayo po'y nasa biblical observations pa lang ho. Tingnan niyo po, as a church, sometimes separate the government in the concept of the kingdom of God. That's the reality. Malungkot isipin. Kapag tinignan natin ang ilang observations, tayo mismo ang naghihiwalay sa gobyerno sa Diyos, sa paghahari ng Panginoon. Listen carefully. The kingdom of God is a central concept in the teachings of Jesus. It refers to the reign and rule of God in heaven and even on earth. Hindi ho binabanggit na nations. Ang sinasabi pag sinabing kingdom of the living God, ang concept po niya, yung paghahari, pamamahala ng Diyos sa langit at sa lupa. Walang puwera. Hindi separated ang gobyerno. It is a place of peace, love, and justice when we talk about the kingdom of God, where God's will is done and His glory is revealed. That's the kingdom of God. The kingdom of God is a spiritual reality that can be experienced by anyone who seeks it with humble and repentant heart, ang sabi ng BibleLife.com. Pero madalas, ang church mismo ang naghihiwalay sa gobyerno sa Diyos. Tayo ang nagsasabing hindi dapat naririyan ng Kristiyano. Mga kapatid, ang kingdom of the living God ay mula langit hanggang lupa. Sabi na Isaiah 66 verse 1, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Wala hong ipinupwera ang Diyos sa kanyang paghahari at sa kanyang pamamahala. Pero ito po ang reality. Sometimes we separate the government in the concept of the kingdom of God. In Matthew 6:9-10, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your kingdom come. Di ko na ilagay ang kasunod dyan. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi sa langit lang, kung hindi sa tinatawag na maging sa kalupaan. In Genesis 1:28, God blessed them and said them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Everybody say, subdue it. Rule over the fish in the sea. Everybody say, rule. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Dapat ang mga tunay na anak ng Diyos ay namamahala. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. From the very beginning, ang tao po ang binigyan ng Diyos ng pamamahala sa lahat ng bagay na meron ho sa mundong ating ginagalawan from the Garden of Eden. But minsan ho, tayo pa mismo ang nagsaseparate. Para ba sinasabi natin, dito lang pwede ang Diyos at dyan hindi pwede ang Diyos. Yun ho yung malungkot eh. Matagal na ho tayo nabinbin o nagapi ng tinatawag ng maling konsepto ng pagtanaw. Ibukas na natin ang ating isipan at gisingin natin ang katotohanan ng inilagay ng Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Pangalawang biblical observations, we think it is carnality to participate and involve ourselves in politics and in government. Kapag ikaw ay nag-i-involve in politics and in government, ang tingin ng marami, karnal yan. Ang tingin ng marami, makamundo yan. No, amen? Makamundo lang kapag ikaw na pumasok ay kinain ng sistema ng politika. Subalit kung ikaw ay mananatiling asin at ilaw,
Kahit nasa politika ka, kailanman ay hindi kinamuhian ng Diyos kung saan ka man lugar naroroon. Basta nagliliwanag ka lang para kay Kristo. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. We need to get back to nation building. We are to be nation builders. Everybody say, nation builders. Do you remember Daniel and Joseph as an examples ng pagiging nation builders? Hindi natin pwedeng kalimutan. Remember Daniel. Si Daniel nakaranas ng tinatawag na pagkakataon na manungkulan. Wala pa nga sa kanyang sariling bayan. Naroon pa sa land of slavery. In Daniel chapter 5 verse 11 NIV, there is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. In the time of your father, referring to Nebuchadnezzar, he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. Tingnan niyo po kung ano posisyon ni Daniel during the time. Belshazzar. Kasi si Nebuchadnezzar, naroon na si Daniel. Nung mamatay si Nebuchadnezzar, pumalit si Belshazzar. Ang hihirap pong i-pronounce ang kanilang pangalan. Si Daniel ay pinalitan ng kanyang pangalan sa Babylon as Belteshazzar. Ang hirap, ano? Pinalitan, ano? Ngayon, pag titingnan natin, in-appoint ni King Nebuchadnezzar as chief of the magicians. Sa enchanters, astrologers, and diviners, in-appoint si Daniel. May position in the kingdom. In Daniel chapter 5 verse 29, then at Belshazzar's command, si Daniel was clothed in purple and golden chain. Ito na yung panahon ng anak ni Nebuchadnezzar. Dahil ininterpret ang kanyang dreams. Bagamat ang interpretation ng kanyang dreams ay kapahamakan niya, inonor ng hari si Daniel. Hanga po ako dito eh. Alam niyo, minsan may mapupulo tayo sa mga anak ng demonyo, sorry for the word. Si Nebuchadnezzar, ininterpret ni Daniel yung kanyang dream, kapahamakan niya, ganon din yung anak. Sabi ni Belshazzar, Daniel, huwag kang matakot. Kung ano ang kahulugan talaga ng dream ko, sabihin mo. Hindi ko na i-details, masyadong mahaba. Sinabi ni Daniel, kapahamakan niya mamamatay siya. After na marinig ng king, ginawa pa siya, ipinromote pa siya. He was proclaimed the third highest ruler in the kingdom. Minsan, mas may honor pa ang mga masasama. Minsan, mas may dignidad pa yung mga masasama. Kahit ang dream ay hindi in favor sa kanila, pinarangalan pa nila si Daniel, promoted as the third highest ruler in the kingdom. Pagdating ng Daniel chapter 6 verse 1 to 2, NIV, heto na ngayon, namatay si Belshazzar. Namatay siya. After na mamatay siya, pinalitan siya ng hari ng Megiddo on Medo, si Darius. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom. So naglagay si King Darius ng 120 satraps to rule throughout the kingdom. 2 with 3 administrators over them. One of whom was Daniel. Promoted uli si Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. So si Daniel mismo ay nakaranas ng pamamahala ng posisyon in the kingdom. Tatanungin ko kayo, nakipag-compromise ba si Daniel? Hindi Totoong Kristiyano Totoong mananampalataya. Remember yung 3 kaibigan niya, nakipag-compromise ba kahit iuhulog sa pugo na pinainit ng 7 ulit? Hindi rin po bakit? Totoong Kristiyano Totoong mananampalataya. Kapag totoo kang mananampalataya, huwag kang papasok o hindi ka po pwedeng pumasok ng politika kung hindi ka totoong mananampalataya. Pero kung totoo kang mananampalataya, hindi ka kakainin ng sistema. Hindi ka mabubulag o maduduling sa milyong-milyong pera o bilyong-bilyong pera. Pero pagka ikaw hindi totoong Kristiyano, huwag kang papasok ng politika. Maraming pumasok ng politika nung una, maganda pa at may dignidad, mabait pa. Pero kinain at nilamon ng 1 milyon kada linggo. Meron siyang tinatawag na pocket money, 1 million. Ang sarap po nun.
Ang sarap magkaroon ng pocket money na 1 million. Pag ako ho, may pocket money na 1 million, lagi ho tayo nasa Baguio. Kasama ho kayong lahat. Pupunta pa tayo ng Boracay. Ang sarap kaya nun. Kaya yung iba, ikamamatay nila pag wala na yon. Kaya kaya makipagpatayan pagdating ng eleksyon. Why? Ang sarap ng buhay kasi eh. May mga mananampalatayang napunta ng gobyerno, tama ang buhay. Si Joseph, remember Joseph in Genesis 41:37-39 and verse 41 ng Good News Translation. The king and his officials approved this plan. What is the plan? Verse 38, and he said to them, we will never find a better man than Joseph. After na i-interpret ni Joseph ang dreams na magkakaroon ng 7 taong kasaganaan at 7 taong kahirapan at tagutom. Ang sabi ng mga leaders, we will never find a better man than Joseph. A man who has God's Spirit in him. Hindi tayo makakakita na ng taong kagaya ni Jose na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. The king said to Joseph, God has shown you all this. Ikaw ang nakakita ng lahat na ito. So, it is obvious that you have greater wisdom and insight than anyone else. Nakita ng hari na distinguished ng Pharaoh, mas magaling si Joseph, ikaw ang nakakakita ng lahat eh. So, ikaw ang ilalagay ko. Ikaw ang ilalagay ko, ikaw ang i-appoint ko. Kaya sabi ng verse 41, now, I now appoint you governor over all Egypt. Dumating ang promotion. Tinanggap ba ni Joseph? Yes. Naging matuwid bang leader si Joseph? Yes. Pwede ba nating tanggalin sa sitas ng Biblia ang mga kasaysayang ito at sasabihin natin na huwag tayong makialam sa politika? The Bible, composed of 66 books, pumasa sa canon of the Scriptures, itinuturing that this is the Word of God, composed ng maraming tinatawag ng kasaysayan na kung saan ay ang Diyos ay present. Pwede ba natin pilasin yun at sabihin natin, hindi kasama yan? Malinaw ho eh. Kasama ho ito. Ibinigay ng Diyos, ipinromote ng mga leader, tama ang puso. Tama ang puso. Kaya ho, hindi ho po pwede na sasabihin natin na bawal ang ang tinatawag na pakikialam ng church o hindi tayo po pwede makialam. No amen. That is a big no amen. That is a big no amen. In Exodus 34:28 na New Living Translation, Moses remained there on the mountain with the Lord 40 days and 40 nights. In all the time, he ate no bread and drank no water, and the Lord wrote. Parang putol ho yan. Sorry po. Naputol po dyan. Tama ko ba ako? Pasuyo nga. Basahin lang ho natin. Sorry po. Exodus 34 verse 28. Tingnan lang ho natin to kasi ho, ito ang batayan ng ating pinapag-aralan. Exodus 34 verse 28. Moses was there, and ang gamit ko po na Bible ay ang Silver Edition Bible ng JIL. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. He wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Remember, church, the 10 commandments, the Decalogue, ay kabisado ho natin. Ano ho ang una? You shall have no other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Hindi po pwedeng magkaroon ng ibang Diyos. Pangalawa, hindi ka po pwedeng gumawa ng image para sa sarili mo. You shall not make for yourself an image or graven images. Pero lahat naman sa 10 commandments. Pero ang dami nating kultong relihiyon na gumagawa ng sariling image. Gumagawa ng sariling graven images.
Yun yung sinasabi. Tingnan natin yung, yung first part ng Ten Commandments. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image. You shall not misuse the name of the Lord your God. Hindi mo po pwedeng gamitin din ang pangalan ng Diyos mo sa mali. So sabihin mo sa katabi mo, careful ka. Hindi yung madulas ka lang kung ano sinasabi mo. Na kung anong pangalan, pati ang Diyos, sinasabi mo pa. Sabi naman ng iba, kaysa naman pangit ang sabihin ko. Marami naman pwedeng sabihin Pero be careful lang din po. Dahil baka mamaya yung paggamit ay parang pabara-bara lang. Ayaw ng Diyos yun. Pag titingnan natin ang first part of the Ten Commandments na kabisado na ho natin, review lang ho ito, it has something to do with our accountability, responsibility, and relationship, the vertical relationship with our God. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image. You shall not use the name of the Lord your God. Pero pagdating ho ng pang number 4, it is about vertical na po o horizontal na. Remember the Sabbath day. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hindi ka ma-absent ng pagsamba. Baka naman yung iba, naguguluhan, Pastor, Sabbath yan, Sabado yan Oh, listen carefully. In the New Testament, pagdating ng early church, dahil Jesus is the Lord of the Sabbath, bawal gumawa, pero si Jesus ay gumawa during the time, nagpagaling during the time ng Sabbath. Pagdating ng early church, ng Christian, early Christians, yung Sabbath day nila naging Sunday. Tatanungin ko ho kayo, what is the first day of the week? Ang gagaling ho ninyo, parang nag-aral ho kayo The first day of the week is not Monday, but Sunday. The first day of the week. And on the first day of the week, Jesus resurrected. On the first day of the week, pag tinignan natin, ang mga disciples in the early Christians ay, in the early church ay nag-breaking of the bread. Hindi ko sila kinwestiyon ng Diyos doon. Walang mensahe ang Diyos na mali iyon. In-affirm ang lahat ng kanilang practices during the time. Kaya yung mga sobra sa kautusan, take note of that. Jesus said, I am the Lord of the Sabbath. And the fulfillment of the law is no other than Jesus. He is the fulfillment of the law. Luke 16:16. Kaya dapat naintindihan lang natin yun. Kaya nung siya nagpapagaling during Sabbath, kinukuha, ba't siya nagpapagaling? Ba't siya kumakain during Sabbath? Because He is the Lord of the Sabbath. Jesus Christ is greater than the Sabbath. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord para lang maliwanag. Kaya mahalaga ang pagsamba. You shall remember the Sabbath day, honor your father and your mother, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house. Lahat ng iyon, pagdating ng pang-apat, it has something to do with our horizontal accountability, responsibility, and relationship. So kaya pagdating ng New Testament, hinati ni Jesus sa dalawa lang ang Ten Commandments. Matthew 22:36-40, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. What is the first and greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Anong sabi ng Deuteronomy 6 verse 4 and verse 5? O hear, O Israel, the Lord thy God is one God. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Laging kasama yung buong puso, with all, with all. Hindi po pwedeng 50% lang sa kalakasan, 50% lang sa puso. Hindi buo. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law, referring to the Ten Commandments and the details of the Decalogue, all the law and the prophets hang on these two commandments. The vertical and the horizontal. Listen carefully. Meron ho akong gustong i-drive na message ho this morning. Lahat ng ginagawa ho natin ngayon, ginagawa ho natin dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating bansa, dahil ang tao mismo ang bumubuo sa isang gobyerno. Hindi ho tayo gumagawa ng labag sa salita ng Diyos. Ang pakikialam ho natin sa gobyerno at sa politika ay karapatan lang una ng isang Pilipino.
karapatan lang ng una ng isang individual. Higit sa lahat, karapatan ito ng mga taong binago ng Diyos at tinubos ni Kristo ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Karapatan ho natin ito. Bakit ka matatakot? Nasa mundo ka, nasa gobyerno ka, nasa isang komunidad ka. Ano man ang nangyayari doon, kapatid, affected ka ron. Kung hindi ka makikialam, affected ka ron. Hindi po pwedeng katwiran natin na wala akong pakialam dyan. No, amen. Apektado ho tayo dun. Kapag ang kapitbahay mo yung nagsisiga, hindi ka ba kikibo? Sa panahong ito, bawal magsiga. Sa panahong ito, hindi po pwedeng siga ka ng siga ng goma o whatsoever. Sapagat ito ang panahong iba ang init ng panahon. Hindi ka ba kikibo kahit nagliliyab na yung kapitbahay mo, siga ng siga, ikaw naman okay lang sa'yo, hindi ka kikibo? Affected ka ron. Minsan sila pa matatapang. Pwede naman, sila susunugin natin. Joke lang ho. Affected ka rin pag hindi ka kumibo. Lahat ng ginagawa natin, pagmamahal natin maging sa community. Ako, sa totoo lang, siguro madalas nagagalit to sa akin si Mrs. Kasi baka ang dating Miss, ang pakialamero. Sa amin sa Baliwag, kapag may nadadaanan ako, isang junk shop nagsusunog ng goma, hinihintuan ko pa ho yun. Pinatitigil ko ho on the spot. Akala niyo ho kung sino ko. Ang sinasabi ko, hindi niyo ba alam? Una, bawal po yan. Nakakasira po yan ng ozone layer. Pangalawa, may batas ho tayo. Delikado po yung ginagawa niyo. Itigil niyo po yan. Nung minsan may lumabas pa, may hawak na kung ano Sabi niya, sinusunog lang namin. Alam niyo, sabi ko, sige ho, huwag niyong itigil at niyong patayin ng apoy. Bibigyan ko ho kayo ng ilang minuto. Kahit abuti naman sila na isang oras, alam mo na kung gagawin sa kanila sa ilang minuto, tinigil nila apoy. Why? Hindi ho pwede, hindi tayo kikibo. Affected ho ang community Pag nasunog ang isa, sunuguan lahat. Andyan pa ho ba tayo? Yung walang pakialam, wala tayong pakialam. Hindi po pwedeng walang pakialam. Sabihin mo sa katabi mo, hindi po pwedeng walang pakialam. Makialam ka, makisangkot ka, kumibo ka. Lumantad ka kung ano totoo. Amen? Yan ang tunay na mananampalataya. Palakpakan natin sandali ang Lord. Building a nation on God's love. Nawala ang relo doon Building a nation on God's love. Number 1, God and nation cannot be separated. Everybody say, God and nation cannot be separated. Hindi ho pwedeng paghiwalayin. Psalm 137, 1-6, by the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. There on the poplars we hung our harps, for there our captors asked us for songs. Sabi ng mga Israelita, nung kami naroroon sa ilog ng Babylon, nakaupo kami umiiyak, naalala namin ang Zion, naalala namin ang Jerusalem. There on the poplars we hung our harps. Ayaw nilang hawakan ng kanilang mga harp para tumugtog at umawit. Why? Sabi ho nila, naroon din ang kanilang mga captors, ang mga kumuha sa kanila sa pagkakaalipin. And they asked us for songs. Humihingi sila ng awit sa amin. Our tormentors demanded songs of joy. Yung mga nagpapahirap sa amin, hinihingan kami ng awit ng kagalakan. Napakabigat ho. Imagine mo, yung nagpapahirap sa iyo, gusto nilang makitang masaya kang umaawit. Napakatindi naman ho ng taga-Babylonia. Our tormentors demanded songs of joy. They said, sing us one of the songs of Zion. Parang nanunuya na hindi mawari. Umawit kayo ng isang awit ng Zion sa bundok ng Jerusalem. Listen carefully. How can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? Paano kami aawit ng Diyos habang kami nasa lugar ng dayuhan, the land of slavery? Tingnan niyo po, kung gaano kahalaga sa mga Israelita ang kanilang bansa. How can we sing a song if we are in a foreign land? Aawit lang kami ng awit namin kapag kami nakatuntong na sa sarili naming bansa, sa sarili naming bayan. How can we sing the song of Zion, the song of joy,
The song of God, the song of Yahweh. Because God and nation cannot be separated. Ang sabi ho nila, if I forget you, Jerusalem, kung kakalimutan ka namin, Jerusalem, may my right hand forget its skill. Yung talino't galing ng aking kamay, mas mainam na hindi na tumugtog, kalimutan na ang galing ng pagtugtog. May my tongue cling to the roof of my mouth. Yung dila ko dumikit na lang sa aking alangala. If I do not remember you, if I do not consider Jerusalem, my highest joy. Sana ang lahat ng Pilipino, the Philippines is our highest joy. Sana ang lahat ng Kristiyano, ang Pilipinas, ang ating highest joy. Minsan makasarili ho tayo eh. Hindi natin inaalaw na ang Diyos baguhin ang puso natin. Dapat ang Pilipinas ang ating highest joy. Paano nyo minamahal ang bansang ito? Sabi ng Israel, mas mahinam na hindi na lang kami umawit. Kung kami aawit lang ng awit ni Yahweh sa lugar ng pagkaalipin. Ganon nila pinapahalagahan ang kanilang bansa. Naalala niyo po yung isang video ng Israel? Yung 1,000 na mga musicians. Ano hiling nila sa lahat ng Hudyo? Time na. Go back to your home. This is your home. That no matter what happened, as a nation, magkakasama na lang tayo. Sana ganito puso ng lahat ng Pilipino. Hindi yung Pilipino ka pa, Pilipino kaya mong i-betray ang kababayan mo. Makuha mo lang ang gusto mo. Napakaganit. Sana yung puso ng Israel makuha natin. Ano sabi nila? If I do not remember you, if I do not consider Jerusalem, my highest joy, it is better for me that my tongue cling to the roof of my mouth. Mainam, dumikit na lang ang dila ko sa aking alangala para wala nang awit. Sapagat ang awit ay matamis lang kapag umaawit ka sa sarili mong bayan. Sapagat ang Diyos at ang bansa hindi ho pwedeng paghiwalayin. Tatanungin ko ho kayo this morning, gaano ho kalalim ang inyong pagmamahal sa bansang Pilipinas? Kayo ho na sumusubaybay sa ating YouTube channel, gaano ko ho kamahal, gaano kalalim ang pagmamahal nyo sa bansang ito? Pagdating sa pagbabago, mahirap kuhanin ang pagbabago dahil namihasa at nahirati ang mga Pilipino na maging sakim at maging makasarili. Napakahirap talaga. Pero kung walang magsisimula, walang magiging matapang na harapin na pwede pang may magbago at pwede pang gumawa ang Diyos, kung hindi natin sisimulan church, wala na hong mangyayari sa bansang ito. Huwag tayong magreklamo. Kawawa ang susunod na henerasyon pag hindi tayo kumilos at gumalaw. Lahat ng ginagawa ho nating ito in preparation for the year 2028, I believe may gagawin sa bansang Pilipinas ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. God is our highest joy. The Philippines. Sana ho, ito yung lundo ng ating kagalakan kapag nakikita natin ang Pilipinas ay okay. Kapag napupunta tayo sa ibang bansa at naikukumpara ho natin, dinudurog ang puso natin. Nung kami mapunta ng Taiwan, ang puno sa kanila, dinomero. May tali pa, hindi mo pwedeng galawin. Sa atin, kahit sino pwedeng pumatay ng puno. Kaya wala tayong oxygen na malanghap. Dahil ang lahat ng tao, ang katwiran, pag magtatayo ng bahay, pumatay lang ng puno, lahat papatayin. Nakakainggit. Pinakamaliit na puno, may numero, nakatali pa ng parang bakal. Hindi mo pwedeng galawin. Kapag may humapay sa kanilang puno, magugulat ka. Ang gobyerno mismo, nilalagyan po ng parang pinakasergayo at ang serga po ay solid na tinatawag na brass na tinatawag. Dahil ayaw nila mabuwal ang puno. Sa atin, iba. Wala tayong pakialam sa paligid. Wala tayo, hindi ko alam kung hindi tayo nag-aaral ba ng science. Wala ba tayong natutunan nung tayo nag-aaral?
na ang puno ay nagpo-produce ng oxygen at ina-absorb ang ano po, carbon. Pero bakit po tayo ganun? Hindi tayo mapagmahal sa bansa natin. Tayo mismo. We cannot separate God and nation. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang bansahong ating kinabibilangan ay bansaho na kung saan dapat ang Diyos ang namamahala at namamayani. Kaya siguro ang prayer lang talaga natin, Lord, once again, pwede ho bang pagalingin mo po ang bansa namin? Kapag ho nakakamit ako ng mga mananampalataya, ibang church, na napakababaw ng pagmamahal sa bayan, dinadakot ho ang puso ko. Alin ko na lang ho humawak ng mic at magturo. I love this nation. Do you love your nation? Madalas kong sabihin sa inyo kung darating ang panahon na may magko-conquer ng bansang ito at wala pang rapture of the church at buhay pa si Pastor Michael, I am willing na humawak ng kahit anong armas para lang ipagtanggol ang bansa ko. Pilipino ho kasi ko. Dito ho, ako isinilang at ito ang bansang ibinigay ng Diyos sa akin. Judgment begins at the house of God. Kung ang church mismo ay bulag sa katotohanan, walang mangyayari ho sa bansa. Because ang barometer ng Diyos ay ang church. This is God's barometer. The church is the barometer of God. Kaya ho, pagkakaho sinasabi natin, dapat galing sa ating puso pag sinasabi natin sa Diyos na, Lord, hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins. Sa lahat po ng nangangampanya, minsan siguro baka iniisip natin, tayo lang yata nasa kalsada, tayo lang yata pumupunta ng bahay-bahay. Bawat street, pinapasok natin. Sa pag-asa at pananampalataya na isang araw, Lord, nakita mo'y ginagawa po namin. Gusto namin pangunahan ang bansang ito sa pagbabago. Meron kang mga tunay na anak mo sa bansang ito. Kaya kung minsan ko ang tingin ng ibang campaigners, sa tingin niyo po ay hindi worthy ang inyong ginagawa, stop it. Pero kung alam niyo po, para sa Diyos at bayan po ito, wala kayong dapat ikahiya. Yung lahat ng tinutuntungan mong bahay, kaya mong ideklara, Lord, I declare that Jesus is Lord over this place. Honestly, ayoko talaga magturo ngayon kasi kagabi ho ay pag uwi ko ho ay paglabas ko ng PG, nasa loob pala ako ng PG, ay tumutulo na ho ang sipon ko. Hindi ko alam kung bakit biglang ganun. Hanggang kagabi ho ay ganun, kaya nagsabi ko kay Chris Joy, baka pwede yung standby speaker ang siya munang tumayo. But in my heart, gusto ko marinig yung mensaheng ito na inilagay ng Diyos sa aking puso.
Sana ho, sa bawat kilos at galaw natin na ginagawa ngayon, this is not for Brother Eddie. This is not for Sibak. In the first place, this is for our beloved nation. This is for God. Kasi yun ang command ng Lord. Love your neighbor. Hindi ho magbabago bansang ito hanggat hindi nila nakikilala ang Diyos. Pero naniniwala ho tayo sa lahat ng lugar, bahay na pinupuntahan po natin, nakikita ho ng Diyos yun. At the end of the day, kahit mangako sila, hindi naman natin kayang panghawakan yun. At the end of the day, tanging Diyos lang din ho. Ang mahalaga, ginawa natin part natin. Ang dami sumusuporta kay Sibak, pero hanggang salita lang. Hindi kayang mangampanya. Kaya lagi kong sinasabing, hindi ito laban ng GIL. Hindi ito laban. Tayo lang ho tumatayo sa Kongreso para sa katotohanan eh. Hindi ito laban ni Brother Eddie. Laban ho ito ng Diyos. This is the battle between the forces of evil and the forces of light. This is the battle between the wicked and the righteous. Then choose, church. Pag hindi ka kumibo, you are legitimizing the works of the devil in our beloved nation. You are supporting indirectly. Dahil hindi ka kumikibo. Pero pag kumibo ka, walang hahanapin ng Diyos sa kamay mo. Kasi alam mo, ginawa mo yung part mo. Lord, ito po ang aming panalangin. Minsan pa'y pagalingin mo po ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Come on, church, umusa lang ho kayo ng prayer for the Philippines, for our beloved nation. Wherever you are, umusa lang ho tayo ng panalangin para sa bansa po natin. And we just lift our hands to the Lord. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, O Lord. Hear our cry. And turn our nations back to you, O God. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins, O Lord. Forgive our sins and heal our broken land. Oh, this is our prayer, O God, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Oh, heal our beloved nation, O God. Heal our beloved nations. Oh, Sakaya Barabakandara Kaya Barabakanda. You have your people, O God, in this nation. You have your people in these nations, O God. You have your people in these nations. Oh, Sakaya Barabakandara Kaya Barabakanda. You have people in these nations, O God. You have, Lord, you have people in these nations. Oh, Sakaya Barabakandara Kaya.
Father, heal our land. Hear our cry. Ibalik mo, Panginoon, ang moral ng bansang ito. Ibalik mo ang sanity ng bawat Pilipino. Ibalik mo, Panginoon, ang dignidad ng bawat botante na ninakaw ng mga mapagsamantala. Ibalik mo ang dignidad ng mga botanteng ninakaw ng mga mapagsamantala at pinagsamantalahan ng kahirapan, O Diyos. Ibalik mo po ang aming dignidad. And as a church, Lord, we are not for sale. We are redeemed by the blood of the Lamb. We are purchased by the blood of the Lamb. We are not for sale, Lord. We are not for sale. Hindi po namin ikayayaman ang anumang bagay na galing sa kanila. Kung ito'y galing, Panginoon, sa kabangyaman ng bansa. Turuan mo po kaming mahalin ang bansang ito sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Bilang mananampalataya, makita pong kami nagliliwanag, asin at ilaw. Hindi kasama sa alon at hindi kasama sa agos na kahit mali, pumipikit lang kami. Forgive us, Lord. Forgive us, O God. Inako namin ang kasalanan ng bansang ito at ng kasalanan ng aming mga ninuno. Forgive us, Lord. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtalikod sa iyo, paniniwala sa swerte, pero hindi naniwala sa iyo, sa iyong salita. Forgive us, Lord. Forgive us, O God. Patawarin mo po kami. And we pray, Lord, let all Filipinos, O God, including OFWs, wherever they are, Lord, enlighten their minds, O Lord. Teach them how to choose. Teach them how to choose a candidate, Lord, to lead this nation, O Lord, from the locality, from our locality, O God, up to the national level, O God. We pray, Lord, give us a discerning spirit, a discerning heart, Lord. Shakarakaya. If there's a message from Lord, you can speak out. And if this is a speaking in tongues, if anyone who can interpret, you can do it.
If there is any interpretation, anyone who can interpret the speaking in tongues, you can rise up. Huwag ko kayo mahihiya, huwag kayo matatakot. Kung ang interpretation ay nasa sa inyo, you can rise up and speak out. I sense my spirit. There is an interpretation. Man, just prepare the mic. I sense in my spirit in our midst that there is an interpretation of the speaking tongues. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Shakarakaya Barabakandarakaya. Kung meron hong may interpretation, you can raise your hand and please speak out. Yung hong iba, please just pray. Huwag ko kayong maging spectator lang. Be participator. Just pray for our beloved nation. Lord, if that is speaking in tongues is for us, for the church, and for our beloved nation, let there be an interpretation of God this morning. Yes, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Meron hong interpretation? Shakarakaya Barabakandarakaya. Huwag mo matakot kung sa inyo po may message. Anyone? While we are waiting for the interpretation, Father God, this is our earnest prayer, O God. Bless the nation of the Philippines, Lord. And give us another chance, O Lord. Give us another chance, O God, for our beloved nation, O God, to be a blessed nation. A launching pad of the gospel, the sending missionary country all over the world, and the America of Asia minus apostasy. Hindi po namin binibitawan ang mga pangako mong ito for the Philippines, O Lord. Yes, O Lord. Forgive our sins and heal our broken land. And I end po, itutuloy ko lang po, tatapusin ko lang po. But kung meron ng interpretation, mamaya ho, you can raise your hand. Ang sabi ni Emmanuel Abby Francis, the first and foremost principle is that we all have a divine human dignity by birth. We are made in the image and likeness of God. And any government that comes to power in this land needs to start from this ground rule. What is the ground rule na tinatawag? We are made in the image and likeness of God. Noong nakita ko ang article na ito, minulat ng Diyos ng gusto ang aking isip at ang aking puso. Dapat maunawaan ng lahat ng Pilipino, maunawaan ng lahat ng kumakandidato, na ang lahat ng dapat manunungkulan sa ating minamahal na bansang Pilipinas, dapat ang pagmumulan
in the image and in the likeness of God. Anong ibig sabihin? Dapat totoong na born again. Totoong na bago ang buhay. Kaya, nung makita ko ang article na ito, lalong nagliwanag ho sa aking isipan na mali ang konsepto talaga ng church. Dahil dapat pala ang mamamahala, dapat pala ang magli-lead sa bansa, mga taong binago ng Diyos ang kanilang buhay. In the image and in the likeness of God. Isinulat niya ho ito sa Christian Trends, an article by Emmanuel Evi Francis is the founder of Mortuus Dein to Live movement, o Mortuus Dare to Live movement, a movement that concentrates on the simplicity of pure devotion to Jesus Christ. The first and foremost principle is that we all have a divine dignity, human dignity. By birth, may human dignity tayo by birth. We are made, ano yung human dignity by birth? We are made in the image and likeness of God. That is divine human dignity. We are made in the image and the likeness of God. And any government that comes to power in this land needs to start from this ground rule. Alam niyo po kung saan siya nagsasalita? Sa India. Dapat lahat ng gobyernong tatatag, nagsisimula sa katotohanan ito. Dapat, we are made in the image, in the likeness of God. Kaya kung merong higit na may karapatang manguna at manungkulan sa isang bansa, yon ang mga totoong mananampalataya at totoong Kristiyanong binago ng Diyos ang kanilang buhay. Ngayon, sasabihin, di tayo pwedeng makialam. Mahalaga po itong truth na ito. Mahalaga ho ang katotohanan ito na dapat ang bawat isa sa atin, alam mo natin, God and the nations, we cannot separate them. Last but not the least, building a nation on God's love. God blesses us so that the nations will be blessed. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos para pagpalain ng isang bansa. Genesis 12:2-3, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great. Sabi ng Diyos kay Abraham, so that you will be a blessing. Kaya kita pagpapalain, para ikay maging pagpapala din naman sa iba. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, take note of that, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Lahat ng pamilya ng mundong ito ay pagpapalain ng Diyos. Kaya ho tayo pinagpapala ang bawat isa sa atin para pagpalain ng Diyos. Tingnan natin ang God's purpose in all nations, and I put God's purpose in all nations. To be known, to be praised, enjoyed, and feared. Basahin ko po ng mas mabilis ang Psalm 67:1-7 ng NIV. May God be gracious to us and bless us. Make His face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the people praise you, God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. The land yields its harvest, God, our God, blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. Tingnan po natin ang ilang mahalaga pong dapat nating makita diyan. Ponder on these things. Number 1, bakit ho pagpapalain ng Diyos ang bawat isa at desire ng Diyos sa lahat ng bansa? Number 1, to be known. Ano ibig sabihin? Verse 2, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Gusto ng Diyos ang lahat ng bansa makilala at malaman, makilala kung sino ang Diyos. Dapat makilala ang Diyos ng lahat ng bansa. In verse 4, binanggit dyan, a God of justice, for you rule the peoples with equity. Ang Diyos na mamahala ng mayroon tinatawag na equal. So gusto ng Diyos maranasan ng lahat ng tao, na lahat ng bansa, yung justice coming from God. In verse 4 din, letter C, guide the nations of the earth. So ang Diyos dapat makilala ay God of power. Everybody say, God of power. Gusto ng Diyos na makilala siya ng lahat ng bansa bilang Diyos ng mga tinatawag na hustisya. God of justice, na tama ang Diyos at equal, walang pinapanigan. He is the God of power. And in verse 1, a God of grace.
May God be gracious to us and bless us. So gusto ng Diyos makilala siya ng mga tao bilang Diyos na punong-puno ng kahabagan. Ponder on these things. Gusto ng Diyos to be praised. In verse 3, gusto ng Diyos na siya mapapurihan ng lahat ng tao, ng lahat ng bansa. May the peoples praise you. God, may all the peoples praise you. So gusto ng Diyos na siya sinasamba at pinapupurihan ng lahat ng bansa. Pangatlo, to be enjoyed. In verse 4, letter A, may the nations be glad and sing for joy. Pag ang bansa pinagpapala, ang bansa nararanasan ng Diyos, aawit na may galak, aawit ng may tuwa. Andyan pa ho ba tayo? Pangapat, to be feared. In verse 7, may God bless us still so that all the ends of the earth will fear Him. Pag pinagpala ng Diyos ang bansang Pilipinas, kakalat ang tinatawag na banal na pagkatakot sa lahat ng kanugnog na bansa sapagkat alam nilang buhay ang Diyos ng Pilipinas. Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag kakao pinagpala ng Diyos ang bansang Pilipinas, lalaganap ang banal na pagkatakot sapagkat alam nilang buhay ang Diyos ng bansang Pilipinas. Maging ang bansang gusto na ang bansang ito ay kamkamin, kuhanin, pagarian, maging ang mga bansang malalaki na kapaligid sa Pilipinas, matatakot. Why? Sapagkat may Diyos ang Pilipinas. Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Gusto ng Diyos yan. Church, before I end, ilang takeaways lang po. Number 1. Pakibasa nga ho ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Minsan pa po. 1, 2, 3, go. We love this nation, but God Himself is the first and foremost lover of this nation. Tatanungin ko ho kayo, nagmamahal po ba kayo sa bansang ito? Ibigay nyo man ho ang inyong buhay, walang problema yon. Dapat lang. Pero gusto ko sabihin sa inyo at i-inform kayo, kung may unang nagmamahal sa bansang ito, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung hindi mo mahal ang bansa mo, nakakahiya sa Diyos. Dahil ang Diyos ang una nagmamahal sa bansa po natin. And we believe, sabi na Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pangalawa po, we should be an extension of God's love to the nation. Kaya hindi tayo makialam. Dapat tayo ay extension of God's love to the nation. And pangatlo po, let this nation be blessed through us. Okay ho ba yun? Na ang bansang ito'y mapagpala ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo at sa pamamagitan ng buhay ko. Makialam ka, kapatid. Kung meron kang regalo ng pamumuno, may regalo ka ng pangunguna, makialam ka. Dahil kailangan pagpalain ng Diyos ang bansang ito sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya kung tayo nakikialam, kung tayo nakikisangkot, kung tayo po'y nakikibahagi sa pagbabago ng bansang ito, kapatid, tama ang iyong ginagawa. Sapagkat dapat mapagpala ng Diyos ang bansang ito through you. Through you. Through you. Kaya ho ang prayer natin lagi, Lord, magkaroon po ng malawakang pagkamulat. And I believe may ginagawa ho ang Diyos sa bansa. Naniniwala ho kayo doon? Nagugulo ang demonyo, nag-aaway-away, nagtatalo-talo, pinoproteksyonan ng bawat sarili para hindi sila makasuhan. Lahat ng ito po ay bahagi ng plano ng Diyos. Please, listen carefully. In the last days, i-expose ng Diyos sa lahat ng kasamaan ng mga nanunungkulan para i-address ng Lord. And I believe time will come. Tatawag ang Diyos ng panibagong leader na totoong manunungkulan ng tama. Magmamahal ng tama. There's gonna be a great awakening. Tumayo po tayong lahat. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. There's gonna be
Father, this is our faith. This is the declaration of our faith, O God, in these last days. Oh, Shakaya Barabakandarakaya. Yes, O Lord. Who calls on Jesus, they will be. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Yes, O Lord. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts. The Philippines is for Christ. The heavens declares your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is, the heavens declare your glory. The heavens declares your glory. The nations bow. Oh, Shakaya Barabakanda. And in this place, Lord, let your praise arise. In the nation of the Philippines, oh God, let your praise arise. Once again, church, declare it. The heaven declares your glory. The heaven declares your glory. We declare, oh God, the nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. Let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives, in the hearts of all Filipinos, oh God. Reign, reign, O Lord of the heavens, the for the last time, church, reign, reign, O God. Reign, reign, Lord